Pitong mga bayan sa probinsya ng Pangasinan ang isinailalim sa orange category noong May 2020 national and local elections. Ito'y dahil na rin sa election-related incident na naitala sa mga ito. Ngayong nalalapit muli ang barangay at SK election, handa na para dito ang Pangasinan Police Provincial Office. Maging payapa, magiging safe and fair election po ang mangyayari. So sa ating pong kapulisan, headed by our Provincial Director Police Colonel Jeff Ipangit, talagang masigasig po yung ginagawa po nating kampanya dito. So sa ating pong mga kababayan, para hindi po kayo mahuli o makasuhan, kung hindi po kayo makahabol po dyan sa July 12 to 13 to renew your license sa firearms po ninyo, ay mas mabuti na po na ito po, i-surrender nyo po. Kasama sa pagdiriwang nila ng Police Community Relations Month ang pagrerehistro ng mga baril. Ito'y upang matiyak na walang lalabag sa gun ban sa eleksyon. Ang mga lalabag dito maaring humarap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act. Maaari namang isurrender sa malapit na police station ang mga hindi rehistradong baril. Nandun lang po yung baril po ninyo, mag-i-stay po doon until the time na kayo na po ay ready na ito ay kunin upang i-renew po yung license nyo po na expired. Magiging epektibo ang election gun ban sa unang araw ng Agosto ngayong taon. Magsisimula ang registration caravan ng mga baril sa darating na ika-12 ng Hulyo sa Asingan, Pangasinan at magtatagal ito hanggang sa ika-13 ng Hulyo. Sa ngayon, 23 loose firearms ang nakumpiska pa lang ng Pangasinan PPO sa pagsasagawa nila ng Oplan Katok. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.